Kung mawalan ka ng trabaho bukas, ilang buwan ka tatagal? Kung magkasakit ka, may sapat ka bang ipon? Kung wala kang emergency fund, isang emergency lang, ubos lahat. Kaya ngayon, pag-uusapan natin. Magkano ba talaga ang dapat na emergency fund ng isang Pilipino? Ang emergency fund ay pera na nakalaan lang para sa emergency. Hindi ito pang shopping, hindi ito pang invest, hindi ito pang travel. Ginagamit lang ito kapag may pagkawala ng trabaho, biglaang sakit, aksidente, o emergency sa pamilya. Ito ang financial safety net mo. Simple lang ang computation. Emergency fund ay katumbas ng monthly expenses beses number of months. Halimbawa, kung ang monthly expenses mo ay 20,000 piso at gusto mo ng 6 na months protection, ang emergency fund mo ay 120,000 piso. Ganun lang kasimple. Ito ang general rule. Single stable job, 3 months. May pamilya o dependents, 6 months. Freelancer o negosyo, 9 to 12 months. Mas unstable ang income, mas malaki ang emergency fund. Hindi dapat nakatago sa bahay. Hindi rin dapat naka-invest sa stocks. Dapat madaling ma-withdraw at safe. Good examples: savings account, digital bank, high interest savings. Ang importante, liquid, accessible, safe. Kung wala ka pang emergency fund, okay lang, start small. Halimbawa, 1,000 piso per week. Sa loob ng 1 taon, 52,000 piso na agad. Hindi mo kailangan maging mayaman para magsimula. Kailangan mo lang magsimula. Maraming tao ang nagkakamali tungkol sa emergency fund. Una, ginagamit ito sa shopping o travel. Hindi ito para sa luho. Pangalawa, nilalagay lahat sa investment. Kapag bumagsak ang market, mahirap mag-withdraw. Pangatlo, hindi nagsisimula dahil maliit lang ang ipon. Tandaan mo, mas mahalaga ang consistency kaysa laki ng amount. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy. Kung nakatulong ang video na ito, mag-subscribe ka sa channel na ito. Dito sa Diskarte Finance PH, pag-uusapan natin ang practical na paraan para maging financially prepared.